sorry na. Kumakapagpaintindi po. Ang ganda kasi ng movie. It really caught me off guard. Sobrang galing. Gusto kong ipaglaban yung women's right. Napakabigat. Wala akong masabi, Maris, ang galing mo doon. Ba talaga ang utak ni Directo Net? May open by eyes. Ang liberating niya panoorin. A call, a wake-up call. It gives me different emotions. May epekto siya talaga sa'yo. Nakakaantig ng puso. It gives me tip of the iceberg what it feels like to be a woman in this male-dominated world. Pinaka-importanteng pelikula ni Directo Net. Sunshine now showing! Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit imrentals.ph. JP, kailan ang unang encounter mo kay Janine Teñoso? Nung high school kami. Wow! Bakit? What's wrong? Actually, so nung high school kami, may contest, singing contest. Siya yung nanalo, ako yung second. Okay, ito na po yung last nating with JP. Thank them everyone na. Thank you for coming. Ano nga? Shit, di ko na maalala. YouTube eh. Ako ang first ko sa Sid and Aya. Yung song doon Yung sa song, score. oo. Oo. Parang yun din ata. On loop sa akin ngayon ang mga kanta ng Cup of Joe. So yung recently, tingin. oo. Yung mga verses ni Janine, ako yung kumakanta. Okay lang ba? Sige na nga. So, ang una mo rin sa Sid and Aya. Parang si Denaya nga rin. Yes, ata. pero nung kinuha ka for Sid and Aya, gano'n ka nakatagal nun sa Viva? Mga 2 years pa lang po. So, very fresh pa. 2017 po ako nag-start sa Viva. 2016. So, 2018 yung Di Na Muli. Diba? Ang Si bongga Denaya nung ay Di Na Muli. 2018 po. 2018. Diba ang bongga nung Oo. Di Na Muli? Oo, te. Mag-hello muna tayo sa ating VVIPs dito Hello, guys! sa Basta Cafe. Wow, ang lakas! Hi tayo doon. Ayun yung Ang lakas! camera natin. Hi, guys! Yung mga nasa Genad, pakisarado mo na yung pinto. Yes, ang Kasi baka bongga. lumabas yung aircon. Charing. Taas ng energy pa rin ng mga Oo. ka-eme. Maraming salamat, guys. First time kasi ni Janine sa ang walang Oo. kwentang podcast. Cafe. Second Sa time na niya cafe, sa Oo. Basta Cafe Live. Kasi ano na kami, kaya na namin ng cafe. May mic na kami. Pinagandaan namin to para sa'yo, Janine. Mag-hi muna tayo sa mga VVIPs natin sa Zoom. Ilan tayo sa Zoom? 77,000. 78,000 tayo sa Zoom. Sa Discord ay 39,000. So, 100. 20. 100. Ha? Dugdug bawas. Ang dami. Thank you, guys. Thank you sa VVIP. So, if you want to be part of our live recordings, punta na kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. Kapag VVIP kayo, meron kayong special rate or mas nauuna kayo sa mga ganap sa Ang Walang Kwentang Podcast. At punta rin kayo sa @AWKP Stuffs para kung gusto nyong maging live audience. Yes. Like our Mabilisan audience to, today. mabilisan. Yes. Tapos kapag nandito kayo live sa Basta Cafe, mapapakinggan nyo yung episode ng walang cut. Oo. Kasi minsan may kailangan kaming ikat. Oo. Yung last guesting nung Cup of Joe, maraming natanggal. Ako doon kasi ginagamit yung multo. Tapos noon Pwede yung pampaputi ng singit. Tapos may caption na, ang multo ko is ang itim ng singit ko. Namin natanggal. Kailangan namin pangalagaan ang kanilang karera. Oo. Matagal-tagal pa ang ano. So, maging mabuti ka lang sa amin, Janine. At hindi ka namin ilalaglag. Yes! Uy, ang dami nanood ng Cup of Joe episode. Oh, thank you, guys. Nanood Oo. ako. Madaldal din pala sila. No? Akala ko kasi si Gian lang yung madaldal. Pero lumabas yung ano. So, ganun din gagawin natin kay Janine. So, bakit nga hindi mo tinabihan si Rafa? Isa yan sa mga edit out. It's only here. Basta Cafe Live. Pero mamaya tingnan natin kung si Janine. Kasi si Janine, very quiet. Tingnan natin. Hindi yan mag-off shoulder ng konti. Ikaw nga rin, Tonet. Kasi kang kiniginaw siya. Sobrang lamig na ngayon sa Basta Cafe. Nakaka-proud. Nakaka-proud. I think lalaban sa Canada. I was about to say Canada. Canada. Sa Canada, sa Toronto. Yung sa akin, Shangri-La Plaza Mall, New York. Sige, pakilala muna tayo. Ako si JP at ako'y nagagalak na nandito na uli si Janine Teñoso. Wow. Libreng ticket, ha? Ako si Tonet at di na muling... Mang-aaway. Not sure.
ng ating guest. Ako? Yes. Ano, statement? Yes, Ah. kahit ano. Kahit sa kanta ko. Oh my Pwede kang gosh. mag-quote sa kanta ko. Ako si Janine. Gnarly. Hala, hindi ko TikTok gets. oriente. Ano ba sabihin nun? Gnarly. Parang, yeah. Bye-bye. Alam mo, aabot din yan sa IG. In 2 weeks. At ito ang walang... Hindi nyo sinagot. Ay. Fine. Hindi nyo i-explain Wait. sa akin. kung ano Okay, nangyari. okay. So, parang lahat, kunyari, coffee, gnarly, gano'n. Parang kahit ano, basta gnarly, gano'n. Or any random thing. Mga walang kwentang bagay. Ang walang kwentang gnarly. Game. At ito ang Walang Kwentang Podcast. Presents Concert Memes. Powered by I Am Rentals. Thank you, I Am Rentals. Pagod ako. Pagod na rin ako agad. Ang agad-agad tayong napagod. Hindi kayo nandito si Janine kasi meron siyang concert agad-agad. September 6. Saan to? Sa New Frontier Theater. Hindi sa to Newport. Oo. Sa New Frontier. Actually, mukhang malayo pa yung September pero ang lapit na niya. Oo, ilang tulog na lang. Pero meron ka ng setlist. Yeah, ganyan. meron na. Actually, nag-arrange na kami, gano'n. Ng Yung upuan, gano'n. Nag-arrange yung, yung mga, sinagot ko talaga. Nung music and all, yung setlist namin. So, yeah. May guests ka rin. Yes, si Arthur Neri. Ay, meron na agad! Oo nga! Nakapost na din siya, Ay, Arthur okay. Neri. Akala ko secret pa. Rob Daniel, The Juans, and si Gian of Cup of Joe. So, Si lahat ng Gian mga... lang. Actually, may pupuntahan nata si Rafa noon. So, hindi siya... Hindi naman si Rafa lang yung hinanap ko. Baka hinahanap ni Direk. PBB Teens! Vincent! Ayun, hindi kasi may lakad kami. Hindi na noon ng concert. Hindi, actually, direct manonood sila ng Dear Evan Hansen. Yung theater play. dito? Yeah, sa September staging. 6. Oh, Ay, kasabay. yeah. Ba't Oo, naman kasabay. sinabayan nyo si Janine? Ito naman si Evan, no? Alam mo si Evan talaga. Wala lang ginawang tama yung si Evan. Oo nga, bakit ganun? May iba namang dates ang Dear Evan. Parang nauna yun, na nabili. Ay, hindi Rafa. Ganun. Oo. Bakit naman kasi ngayon lang ka nag-announce? Ako pala may kasalanan. Ito ba ang biggest concert mo? Yeah, first time ever. 8 years na ako nasa industry. So, first time to ever na magkakaroon ng concert. A solo concert. Yeah, solo concert. Congrats. Congrats Thank you. naman. Thank you. Kaya ngayon, kailangan niyang magbigay muna ng mga concert memes bago siya tuluyang makapag-promote. Yes. Ganun kasi dito, parang bago ka makapag-promote, kailangang Magtrabaho ka muna. magtrabaho ka muna. Yes. Alam mo, feel ko gullible si Janine kasi yung ano niya. Medyo nagugulan na siya eh. Ang pag-usapan natin ay concert memes. Oo. Kasi yung first guesting mo ay letter ata yun, no? Letter Ay, sender, letter yes. sender. Letter, oo. So ito, concert memes. Gig memes, mga memorable moments mo. Yung pinaka-memorable kong concert, nung high school ako, nanood ako ng One Direction. Tapos, Kasama ka sa concert na. ako si Zayn nun. Sino bang bias mo Wala na si doon? Zayn dun eh. So, si Harry and Niall yung bias ko. Pero before akong nakapanood, nagbenta ako sa school ko ng libro ko, ng gitara ko, yung first kong guitar, para lang makapag-ipon ng 4,000 pesos. Kasi yung baon ko nun, mga 100 pesos lang. Ang laki ng baon So, mo, ah. Talaga? Malaki Oo, ba kasi yun? ako noon, Nung araw na yun? 25, I think. Wait! Joke lang. 100 pesos ang baon mo nung high school ka? Yeah, nung high school ako. So, I had to like make ipon. Make ipon. And then, kailangan ko mag-ipon Gnarly. nun. Para... para, ayun, makabili ng ticket. So, nagbenta ako ng kung ano-ano. Ba't naman yung first guitar mo yung binenta mo? Eh, wala na akong ibang item. yun na yung parang kaya kong ibigay. Nabuo mo yung 4K. Nabuo ko yung 4K. Pero ano lang, ang ganito kaliit sila. So malayo ang 4K? Gold. Gold. Gold na yun? Araneta ba yun? Hindi, MOA Grounds. MOA Grounds. Yeah. So wala akong kasama, tapos sabi ko na lang kay mommy, kunyari may kasama ako. Yeah, alam ba to ng nanay mo? Alam niya na. Alam na niya. Ngayon, alam na niya. Yung 4,000 gold. Yeah. Eh, Yung kasi time na na yun. Kasi yung tsaka One Direction, te. Pero ano mga libro yung binenta mo?
Yung mga binasa ko na. So, Mga ibong mandara siya. Ibong Adarna. Florante at Laura. No Limit Angere. High school eh. Ano ba that? L. Philip. Gnarly. Ano nga mga librong mga Fault in Our Stars, ganun. Yun kasi yung mga binabasa ko before, mga romantic, as a hopeless romantic. Hindi ka nag-Da Vinci Code. Precious Hearts. Oo. Precious Hearts. Ay, hindi na inabot. Sorry. Wrong crowd. Tough crowd today. Hindi mo alam yung Precious Hearts? Sorry. Mga yun, parang pocketbook. Pocketbooks. Oo. Na love story, o kaya may sex, ganyan. Pero madalas meron, kalibugan. Oo. Meron Kasi diba yung cover nun, parang topless na lalaki, babaeng nililipad yung damit, mga ganon. Naalala ko na pag-aralan namin sa Panpil 19 or Panitikang 17 Pilipina, sa UP. Karaniwan daw ng mga sa Precious Hearts romances, merong element ng tubig. Element ng tubig? Parang kasama siya sa genre na yun. Oo. Yung element ng tubig. Anyway, just a trivia for Baka andun si Amihan. Akala ko si Agua. Si Agua Bendita. Ikaw, meron ka bang concert memes? River Maya, nandun ka na, di ba? River Maya, yes. Oo, yung reunion sa MOA Grounds. Buti na lang, andun kami sa harap na sobrang tagal din nag-start. I think yun yung last kong concert na napuntahan din. River Maya. Reunion, te. Oo nga. Ang tagal na naman. Last year lang yun. Ang tagal pa rin. Yun na yung last mo? Yata, oo. River Maya or Eraserheads? River Maya. Hindi ka rin nag-Eraserheads. Hindi ako Hindi na. nag-Eraserheads na reunion. Parang lagi na kasi sila nag-reunion. Hindi mo makakarating. Ellie? Yes. Ang isang naalala ko na MOA Grounds, Coldplay. Coldplay. Pero parang nakailang Coldplay na rin, di ba? Pero nag-stadium na sila. Parang feeling ko after makita ng Coldplay, yung hirap ko. Baka nakita na lang IG story mo. Ako talaga. Nakita nila ako. Oh. Nakita ko si Chris Martin. Sabi niya? Last na to sa MOA Grounds. Chris Martin, hindi Chris Lawrence. Totoo ba natatawa ko sa kanya? Okay lang kahit di matawa, hindi ka namin panisin. Baba ko. Kasi yung MOA Grounds, nakalimutan ko na yung magkano yung binayad ko. Pero malaki yung binayad ko. Pero ang mga nakita ko, mga batok nila, kasi kung hindi mo tatanong 4'9" kasi si Tonet. Ito nangupit pa na ng inches. Pero yun, parang kasi nga sa MOA Ground, syempre, isang diretso lang siya. Batok talaga yung nakita ko. Meron namang LED, pero syempre, malayo pa rin kami. Sabi nga ni Dan, kung gusto ko daw, bubuhatin niya ako. Pipipitis! No! Ganun ba? No! Hindi tama to! Makakarinig yung Chris Martin na yan. Nakakainis talaga sa MOA Grounds. Hindi totoo. Tapos, nag-enjoy na lang kami, ganyan. Actually, kasama ko pa nga yata si Dana nun. Syempre si Dana matangkad siya, so tuwan-tawa siya sa concert, di ba? Buti na lang, malapit kami. Kasi di ba ang Coldplay na concerts, kung nakanood ka na ba? Nang? Coldplay. Ano yung Coldplay nga ba? Yeah. Sorry, it's not, So, alam mo, Janine. Sila ba yung nanalo sa Philpop? Himig Handog? Hindi, ang mga Coldplay na concert, usually merong 1 to 2 songs, nalilipat sila sa isang part ng stage, 'di ba? Na mas malapit sa ibang mga tao. Kami 'yun. Pero 2 songs lang. 'Di ba ganoon? 'Di ba usually 2 songs, 3 songs. Tapos kaya nung ibang concert, parang inalam ko na lang kung saan yung side stage. Kasi nga sobrang layo ng ticket. So parang doon na lang sa side stage. Pero 'yun pa talaga yung MOA. Naalala ko, tumungtong din ako sa upuan nung One Direction. Naalala ko nung sa yung River Maya na concert. 10th row kami. Ganyan. Tapos, parang umalis ako para mag-CR. Pagbalik ko, may nakaupo na doon sa upuan ko. Oh my God, yes! Nakwento ko ba ito sa'yo na? Oo, tapos galit na galit ako sa'yo kasi okay lang sa'yo. Pero ito na nga nangyari, te. So, nilapitan ko yung usher. Tapos yung usher, ka-eme. Oo, naalala ko. Sabi niya, Direk, sorry po. Gagawan ko po ng paraan. Ganyan. Totoo! Oo. Naalala ko yun. Tapos, parang hindi na nila mapaalis. Tapos, ang binigay sa akin, sa harap na kami. So pinalipat kayo, kaya kayo napunta sa harap? Yes. Sana ginawa niya hindi dahil ka-eme siya. Iba talaga mga ka-eme. Oo. Thank you kung nanonood ka man. Baka na-promote na siya to manager. Wow! Dahil sa nangyaring yun. Magaling yung decision-making skills niya. Unang-una, bakit kasi may nakaupo na dun sa upuan? Di ko alam. Siguro kung nanonood man yung umupo nun,
Sana nakatayo kayo ngayon. Parang kapag ang isang concert ay MOA grounds, hindi na ako. Tsaka arena, di ba? Ang hirap sa arena. Philippine MOA. Arena. Philippine Arena. Nakapunta ka na Sa ng concert? Coldplay, yung Philippine Arena. Di ba yung parking nun yung ang hirap? Yung traffic after. Grabe. Kasi parang yung Philippine Arena, hindi siya built yung paligid niya to accommodate heavy traffic. Feeling ko kapag pupunta ka ng Philippine Arena, it's either hindi mo tatapusin yung concert. Na ang daming gumagawa nun may parang last 2 songs, maalis na sila. Parang magpa-pray ka na lang talaga na sana wag na mag-encore, wala na. Lumalabas na sila, tapos yung parking, alam na. Yung mga expert na talaga sa Philippine Arena, doon na Umaalis sila, na maaga. umaalis na sila ng maaga. Or mag-BNB ka. Airbnb, di ba? Wala May naman gumagawa ng Yeah, ganon. may nag-hotel sa Meron Bulacan. gumagawa. Yeah. Hindi ako nasabihan. Kaya actually wala nang gumagawa nung hindi nila tinatapos yung concert. Ano ba yung last ko doon? Bruno Mars yata. O basta, yung dati nagrant ako dito na ang layo ng parking namin. Tapos umulan pa. Tapos yung parking, may mga palaka. Yung palaka talaga. Kaya ko ang gagamba. Wow! Kaya ko gagamba. Kaya ko mga ipis. Kaya ko yan. Wag lang talaga palaka. May palaka ako naririnig. So, wala. O may isang episode kami nag-rant lang siya. Totoo! Pati snarly. Tickets! O, Nasimula na naman ako. Sa binili mo online, digital, pero bago mo makukuha yung ticket mo, kailangan mo siya ipaprint. Tapos, pag pinaprint mo, bibigay mo sa kanila, bibigyan kanila ng printed. Gnarly! Tickets ba yung sa'yo? Hindi naman, no? Ticketnet. Ticketnet. I love Ticketnet! Let's go! Alam mo, hindi ko lang magets kasi ang dami palang mga K-pop concert. Sa dami ng mga K-pop fans, wala talagang nag-amok. Charing. Marami din. Marami din. Pero hindi pa rin nababago. Kasi nga ipiprint mo. Ayan, may isang episode na naman tayo nag-rant. Ayusin yung tickets itong kay Janine. Ako, hindi pwede Another piniprint. disappointed customer. Totoo lang kasi nakalagay naman doon na kailangan ipaprint. Pero 'di ba, minsan naman akala ko may printer doon, ganun. So parang sige, kung kailangan talagang i-print, ano ba naman yung naisip na nila? Nasa gilid. Pwedeng magpa-print, magbabayad. Kahit, di ba, hindi rin entrepreneurial yung mga tao. Mga visa application, yung may Di ba, meron picture agad? na, may Hala, Xerox. Oo. Xerox. Mali yung ID picture. Sa visa, may ballpen. Sa labas ng US Embassy, bebentahan kayo ng ballpen. Huwag kayong bibili kasi di nyo kailangan ng ballpen. Sa totoo lang. Kasi bumili hindi. ako. Kasi baka pagbenta sila talaga mo ba? Siyempre lalabas ka, hanapin mo yung nagbenta, di mo na mahanap. Tapos ikaw lang pala yung nabentahan. No? Ayun lang. End of rant. Pero sa concert ni Janine, maayos. Kasi Ticketnet. Ang requirement lang daw kay Janine, Bumili kayong ballpen. tsaka i-print nyo sa kartolina. Etong concert ni Janine, pwede mo ba kaming sabihan ng mga isasama mo? Ang ganda nung segue. From galit na galit ni si Tonet. So tatanggalin natin para dapat continuity. Yung kaninang tawa ng tawa. Di ba halata naman dinili tayo sa gitna? Kasi yung dati sa totoong buhay, tinanggal din natin. Naalala mo? Oo. Tinanggal natin yun sa final episode. Tsaka daming bleep. Concert na yon ay 8 years, tama? In the making. Yeah. Pero tama ba, yung pagkuha sa'yo for Seden Aya, would you say that yun yung isa sa mga career-defining moments mo? I guess so, kasi honestly, very unexpected yung pag-blow up nung Di Na Muli. I think it's also because of the movie, kasi nag-number 1 talaga yung movie sa lahat. So, parang naka-influence yun dun sa streams and dun sa pagkakilala ng song. Pero, it's actually by Itchy Worms yung Di Na Muli. And I just made a cover of that kasi need daw ni Direk Irene ng babaeng perspective. So that's why they needed a girl singer for Di Na Muli. Galing! Yeah. So, Napanood mo naman yung si Danaya. yeah. Twice. Taas, Yeah. Sa premiere, tsaka pinanood din namin ng family ko. Anong feeling na nung napanood mo yung pelikula tapos boses mo yung naririnig mo? Nakakatuwa. First time. Actually, second pala yun. Kasi yung first ko is yung sa 241. Covered din siya by River Maya. Isang daang tula para kay Stella naman. Yun yung first ko ever. Tapos yung second, Ay, ikaw yung Di Na yun! Yeah. Okay. And then yung second is yung Di Na Muli. Okay. Nakakatawa. Pero sino ang pumili sa'yo? Si Viva.
Yeah. Okay. Kasi parang laging kailangan ng girl perspective. Kasi yung mga songs din is puro gayong kumakanta. Para daw dun sa female character. Parang ang ganda maglabas ka ng album. Parang si Ate Reg, yung covers. Tapos lahat ng mga songs mo, kinanta ng lalaki. Pangalan nun? Anong album niya na yun? Covers. PH. Totoo ba? Covers! May joke ba si Janine? Covers nga yung pangalan. Covers, diba? Oh, covers, te. Kinonfirm ng nanay ni Ate Reg. Hindi, tsaka ang okay dun sa rendition ni Janine. May isang generation na akala nila original ni Janine yun. Siyempre yung generation natin, alam nating Itchy Worms. Gaya ng akala ng marami na yung Skinny Love ay si Birdie. Oh, yeah. So that's Bon Iver. Come on, Skinny Alam mo, luwakan mo yung mundo mo, JP, hindi yung puro combo radyo. Ano nga? Siya na lang kakanta. Alam ka naman ako pa. Sige nga. Come on, skinny love, just last year. Medyo nag-flat ka lang ng konti. Wow! Nag-walk out habang umiiyak. Grabe si JP. Sorry. Ano ako, X-Factor. Ang ganda nung ano mo. Basta, may isang generation na akala nila it's a Birdie original. Pero Bon Iver talaga siya. Alam mo yun, for sure. Sige. Hindi mo lang alam na... Baka dahil nga nag-flat lang si Jenny. Baka. Hindi ko na-gets yung song. Ngayon, You'll Be In My Heart ni Nikki. May isang generation na akala nila... Si Nikki. Well, kasi yun yung una nilang napakinggan. Or nung tayo, Torn, ni Natalie Imbruglia. Yes. Who's the original of Torn? Me. Sabi na nga ba eh. Hindi original ni Natalie yun. Yes, yung Torn. Yung ano, yeah. Dolly Parton. Dolly Parton, I Will Always Love I Will You. Always Oh, Love yeah. You. Yes. Whitney Houston. Last year ko lang nalaman na Si hindi pala Dolly. si Whitney yung, si Miss Dolly pala yun. Dolly De Leon. Diba? Ganun yung nangyari kay Janine sa Dinamuli. Sa Dinamuli. Galing. Love it. Kung merong pang isang pelikula na gagawan mo ng score or kung ikaw yung kakanta ng song, anong klaseng pelikula yun? Para yun yung gagawin pelikula ng Project 8 na next. Wow! Well, actually, meron akong recent release called Bikit Mata. Tapos dapat ipapasa ko siya for a series sa Viva. Kaso hindi ako umabot sa deadline. Ay, ba't naman kasi hindi ko umabot sa deadline? Ito naman si Viva, hindi pa in-extend ng konti. Ano ba naman yung si Janine na to? Boss Vic naman, oh. Yun, pero nag-air na kasi yung series, so hindi na siya nasali. Pero about siya sa parang there is peace in not knowing if gusto ko ba ng tao. Parang it's better na hindi mo na lang alam. Kahit nagkakatingin na kayo, ganun. Parang mas peaceful ka if ever. Totoo ba? So yun. Sabi na nga ba? Ito ko na sa mukha. From the director of M-Drunk, I Love You. Walang peace! Sasabihin ko. Kahit 7 years pa yan! Kung hindi mo ako mahal, sasabihin mo. Pero yun ba yung may music video? Yeah, yung music video is with Rabin Angeles. Ito ba yung dapat ba yung series ay yung Mutya? Yeah, sobrang na-inspire ako sa series, as in. So, ang galing din kasi ng mga acting nila sa Ice. So, sinulatan ko nun. Kasi wala rin akong, sabi ko, ang dami kong nakabangkong sulat, pero parang hindi ko masyado siyang trip pa. Tapos nung napanood ko tong Mutya, parang gusto ko lagyan ng OST. Tapos di nga nakasali. So, ginawa ko na lang siyang single. Yun yung pinaka-trip ko sa lahat ng mga nasulat ko recently. So, parang nilabas ko na lang siya. Title pa lang, dapat na-war na ako agad eh. Pero ano yan? Nirelease na yung series bago mo ginawa. Parang second episode pa lang ako, nagawan ko siya ng song. Tapos nung pinasa ko, hindi na... Baka sa season 2. Baka nga. May season 2 ba? Yeah, may book. Manawagan ka na kay Boss Vic, kay Kailan Boss po yung Val. deadline? I think ipasa mo na ngayon. Uy, pero in fairness, ang bilis na makagawa ng kanto. Yeah, depende pag sobrang na-inspire ako, ganun. Yung sa 8 years, bago dumating yung concert, ano yung nasulat mong song na sure kang dapat ma-perform mo siya? I think lahat dito sa concert na to, i-perform ko yung mga old songs na covers, which is yung Dinamuli. And then, meron din akong isang original song na ginawa din ng same composers of Dinamuli, which is Ang Awit Natin. Theme song din siya for a movie para sa Broken Hearted. So, yung mga old songs na yun, tapos tsaka yung mga new songs na ginawa ko ngayon, recently, like, nag-release kasi ako ng EP last year. It's called Apat na Buwan. Yun, kakantahin ko din siya sa concert. So, parang a combination of the past Janine and the new Janine. Wow! Janine 2.0. Yes.
Ano ang pagkakaiba ng past Oh my Janine gosh, and the ganda. new Janine? Long hair ako dati, ngayon short hair na ako. Gusto ko ng juicy pa. Hindi namin natanggapin yan. Hindi, ang daming pinagbago. I guess when you create stuff, it's like you get to know more about yourself. And for me, yun yung naging journey ko sa pagiging artist and like starting out as a minor in the industry. Parang iba na yung perspective ko of love dati while I was 17 years old. Iba na rin yung perspective ko sa relationships ngayon na 25 na ako, ganun, 26 na ako. So parang ang kulang din to like witness how much I've grown. Like as a person, na natatranslate ko siya into the songs as well. Na parang iba din talaga siya mag-isip. So, naniniwala ka lang ngayon na okay lang hindi sabihin yung feelings. For me, Hindi niya bibitawan to. ewan ko. Diyan ka nagkamali dyan. Hindi niya to bibitawan. Nararamdaman ko. Hindi ko alam, pero parang pag mas tumatanda ka, parang mas okay na, Wala ka nang pake, no? oo, parang, sige, gusto ko ito, pero parang mas magiging okay ako na parang ikaw na lang mag-start, mag-initiate. I don't know, as a woman, yun yung perspective ko na parang it's up to you if you like me back or not. Basta ako, I'm peaceful in my own way. I like you, pero I'll just keep it inside. Kasi The parang, court is now in your ball. yeah. Which ball? Yung 17 ka pala nag-start. Yeah, 70. So, I did not know myself then. 17? Ano ginagawa ko nung 17 years old ako? Yung start mo ng pagmamahal. Bakit tayo mga Hindi tayo dito para. Di ba nag-start ka maaga-aga? Kaya Actually, umabot ka ng 7 years? Tapos, yung tingin naman. Nag-messagean lang kami ng Cup of Joe. We wrote that 2 years ago. Nag-message kami over IG. Tapos sabi ng Cup of Joe, game ka ba mag-write? Ganyan. Tapos sabi ko, game. Nag-FaceTime kami. Ginantarahan nila ako ng chorus. Yung di pinapansin. Tapos sabi ko, okay, game na yan. Tapos that night, actually mga around 10 p.m. yun, tinawagan ako ni Rafa, tsaka ni Gian, tsaka ni CJ. That night na in-end nila yung call with the chorus, sinulatan ko na kagad nung second verse. Ang bilis. Oo. Tapos, 5 a.m. ko pinasa kay Gian. Tapos sabi niya, tapos sabi ko kasi, Gian, eto na yung second verse. Tapos nagulat ako, nag-reply siya, 5 a.m. Tapos yung pala papasok siya ng school. Sinend ko kasi yung parang voice message nung second verse. Tapos sabi ko, ba't ka gising? Tapos sabi niya, kapasok ako ng school, ganyan, pakinggan ko, ganyan. Tapos napakinggan nila yung second verse, tapos yun na. Tapos naging siya. Tapos umakyat ako ng Baguio like 3 days after. Tapos nirecord na namin. Bilis Ang ng bilis ng pangyayari. Sobra. Pero Viva na ang Cup of Joe nun, hindi pa? Yes, Viva na. Viva Actually, na. sabay-sabay kami nag-sign. Mga 2017 din. Ang bilis. Ang bilis nga. Pero feeling ko kapag talaga nasa zone ka, ang bilis talaga nun. Gusto ko maka-witness nung gano'n, yung parang bigla nilang mabubuo yung isang kanta. Oo. Kaya mo bang gawin ngayon? Mabilis ba? Para maano natin, magka-Grammy tayo. Kasama tayo sa songwriters. Producers, no? Kahit na ano lang. Shit, konti 2 na words lang. Igot na. Hindi, akala ko kasi parang buo na yung song, tapos tinawagan ka para mag-collab. So, kasama ka dun talaga sa pagbuo. Yeah, dun sa second verse. And then they did the whole other stuff. Yeah. Kasi naalala ko nung nakausap natin si Gian, parang sobrang di sila makapaniwala na nag-yes ka dun sa collab nila. Baka feeling nila masungit ka. Baka. May ribbon pa naman na. Oo. Tsaka nag-off shoulder pa naman. Shoulder. It's Janine 2.0. May question ako. Hindi mo iniisip ba na in the future ay maging actor? Gusto ko talaga matry yung theater, to be honest. And then, eventually, sana, like, on the screen. Pero, ever since I signed with Viva, gusto ko na rin talaga mag-acting. Yeah, Diba? pero nag-acting na ako before. Pero, mas nag-focus ako ngayon sa music singing. Before ka maging musical artist or... During. Yeah, meron kami parang sa Viva din. Viva series din siya. Tapos 3 kaming girls. Tapos naging girl group kami. Tapos gusto namin sumikat na mga singers. Yun yung story. Oh, so parang connected pa rin sa music. Yeah. Dream Girls! Yeah, parang gano'n. So kasama niyang girls yung sina ano? Beyonce! Yeah. Tsaka Jennifer Hudson. Yeah. Tapos, sumasayaw ka din ba? Yeah, So parang pwede nga. Triple threat, di ba? Yung tawag doon. Triple. Triple threat.
ulit. Totoo. Yeah, before, pero ngayon rusty na ako. Hindi ko na masyadong fino-focus yung pagsasayaw. Talagang mas songwriting talaga ngayon and singing. Si Sarah Bareilles, di ba? Oh From my music, gosh. nakatawid sa stage. Si Ayu. I love Ayu. Di ba? Si Ayu. Si Ayu! Kainuman natin. Gets! Nagpa-board piso lahat yan dito. Kaya. Kinabahan ako bigla. Pero di ba? From music to stage. To artista. Si Sarah G. Sarah G, oo nga. Kilome. Hindi kami nag-start niyan. Dinidare tayo. Ikaw nga pala. Pakitaan mo nga si Janine. Pero nga, yung kasi kapag nag-stage siya, kailangan may movement, may acting, saka may singing involved. Yeah, which I love. Well, dun sa mga naging successful na singers na napunta ng acting. Kasi feeling ko yung singing, acting din yun eh. May acting involved din yun eh. Kasi, syempre, kahit hindi mo sinulat yung kanta, lalo pag hindi mo sinulat yung kanta na hindi mo siya kwento, kailangan papasok ka dun sa kwento ng kanta. So, acting din siya. Tsaka, kunyari, si Sarah G, in real life, very mahiyain. Pero pag nakita mo siyang perform, halimo si Madam. Totoo. So, may certain pagkakamilyo ng mga singers. So, sana ma-push natin. Tara na. Eto na. Project 8. Pikit mata. Feeling ko si EJP di mo maging director kapag yun yung Kasi kapag may peace, wala nang conflict. Oo, totoo yan. At peace ka na yan. Anong gagawin natin dyan? Hindi, 10 years later. Akala mo at peace ka, pero hindi. Ganun naman, di ba? Oh my gosh! So ikaw, after 9 years, siguro doon mo ma-realize, ba't ko sinulat yun? Oh my gosh, parang, Naguluhan tuloy si Janine sa sinabi mo. Sinulat niya. well, actually, ganun naman talaga, di ba? Pag di mo nasasabi, parang matagal bago mo ma-realize na hindi ka nga talaga at peace. You were just in Baka nasa denial stage ka pa. Ba't mo ba sinulat yun? Para kanino yun? Inurira tuloy. Hindi, pero yun yung maganda, di ba si Adele, yung first album niya, 19. Tapos, yung mga nilalabas yung album, ay mga bagay na nangyari sa buhay niya. Yeah, at that age. Oo. Yeah. Tapos parang nakikita mo yung progress ng tao. Yes. Ang ganda. Yung kwento pala nung Chasing Pavements ay, meron lang siyang nakilala sa bar, tapos hindi na siya tinawagan the next day. Ganun lang. Tapos nasulat yung Chasing Pavements, so parang, kala mo 10 years siyang nagmahal. Yes, minsan talaga. Minsan yung mga singer, may pagka-OA din. Parang mga direktor. Pakaliit lang naman. Hindi lang minahal pabalik, gumawa ng pelikula. Ano ba yun? Maliit na bagay, hello. Gumastos ka ng 10 million? Hindi naman masakit. So ito, hindi mo nasabi, based on real events. No, actually based on the Mutya ng Section E. Ano yung mga galing sa real life na kwento? Sige, yung 4 na buwan EP, doon ko nasulat yung hulaan. Facial? And yung 4 na buwan, lahat sandig. Dahil sa Real isang life lalaki? talaga yun. Sa isang tao yan? Yeah. Isang lalaki lang? Isang lalaki Grabe, lang. if na if naman nyo. Ay, okay pa rin ba kayo? Oo. Ba't nagbe-break yung boses mo? Ano na lang, hello, ganun. Ay. Nasa industriya ba? Oh my God! Nasa industriya! I think it's time for our segment kahit wala. Actually, nandito siya! Oh my God, kilala namin? Hindi ko alam. Oh my Ano God. lang sa amin? Yung tawa ni Janine parang mahal niya pa rin. Parang niloloko niya tayo dun sa pikit mata. Parang hindi siya at peace. Hindi talaga siya at peace. Hindi siya at peace. Yan. Mga singers may pagkasinungaling. Ito lang yung sinasabi lang niya sa sarili niya, pero hindi talaga niya magawa. Pero yung explanation niya kanina, parang talagang pinaniniwalaan niya. Like, the sky is blue. The apple is red. So, sino? Tapos, yung edit dito, parang edit kay Ojo Diaz. Jing-jits mag-black and white. Janine Teñoso, breaking her silence. Singer din? Oh my God! Singer! Oh my God! Ninya! Viva! Umalis na. Ano na? Chris, thank you, Ninya. Bye-bye! Thank you. Alis na siya. Taga-Viva din? Oh my God. Vice ganda? Ann Curtis. Hulaan natin yan. Meron akong katalog ng Viva eh. Meron din ako. Meron. Actually, available online. Oh my God. Ang ano talaga isda, nahuli sa bibig. Pero ngayon nandito pa lang yung ano. Hook. Pauhuli din natin yung mamaya. So, singer, Tiga Viva. Tiga Viva, Mahal ni Janine. tapos 4 months.
Tapos ngayon, hello na lang. So, pag siguro sa mga next na makikita natin sa video si Janine, makikita natin yung mga nadadaanan niyang mga lalaki. Kung sino yung tatawagin niya. Hello. Alam mo, feeling ko dapat sabihin mo yan sa concert mo kung sino siya. Yes. Na para bang napakalaki ng walang kwentang buwan. Para maging parte talaga ng concert niya. Sabi ni Janine, bakit ko ba? Ganun pa kasi itong pikit mata na lang dapat kasi. Tsaka kanina give siya. Yes. At peace. 4 na buwan, may whole EP. Sa isang lalaki lang, yes, isang lalaki lang. Nasulat ko yung pikit mata after the 4 na buwan. So, baka yun yung medyo may trauma na ako, kaya wag ko na lang sabihin. Nasa denial stage ka. God. So, unrequited love? I mean, huh? Hindi, yung nangyari kasi, sinabihan niya yung lalaki na gusto niya. Yes. So ngayon siya, bahala ka na kung anong gagawin mo dyan sa information na yan. Andun ka, te? Sa Andun JC? ako yung nag-abot ng letter. Babad na babad si Janine. So wait, walang ginawa yung lalaki. Walang ginawa yung lalaki dun sa information. Wala siyang ginawa. Hindi niya deserve ang love mo, Janine. I think dapat sa labas ng New Frontier, ilagay ang muka. Lalaki yan. Sa Cubao pa lang, sa EDSA, paliko ng farmers, ilagay na agad. Anong title ng concert mo, Janine? Janine lang. I like that. Kasi nga, wala ka ba 4 na buwan? Baka mag-isip pa yung guy. Uy, baka naman mamaya isipin ng guy, very pa siya, important pa siya. Hindi ka na importante kay Janine unless. Hindi ka importante. Hello, yung isang buong EP lang naman. Tapos nulatan pa kita ng bago, yung pilikmata. Ay, pilikmata. Sorry, that's Freudian slip. Papalashes ka ba? Baka magandang gig yun dun sa concert. Papilik mata sa pikit mata. Ganda nun. So, invite mo ba siya, si Guy? Hindi. Parang invite pa rin Parang yan, guest eh. Guest ba? Oh my God! Pero hindi mo nga invite. Ba't di mo siya invite? Wala na kaming connection, communication. Pag nagkikita na lang outside, I mean like, personally, ganun. Hindi mo siya i-message, ganun? Bakit? Tama. Tapos na eh. Tapos na nga ba talaga, Janine? Ayaw talaga, Pina. Nailabas ko na yun. Pero meron ka ng ticket prices ng concert. Sabihin ko ba yung ticket prices? Okay Pwede lang mo ba? rin isikreto. Okay lang. Unless pinagbabawalan ka ni Ninya. Meron na ba? Meron na daw, sabi ni Ninya. VIP 3,850. Ay, ang ganda ng poster. Yeah. Saan ka nakatingin yan? Kay Lord. Akala ko, sa pilikmata niya. Ang ganda ng poster. Actually, lang to picture namin sa music video. Tapos, Ganda. inedit na lang. Sinig Ganda. ko yan. VIP 3,400, orchestra 2,800. Yung lounge kasi, tsaka balcony, sold out. Ay. Yeah. So, Sold out hopefully, na. Tsaka mura lang. Oo. Very, affordable. Hindi nyo kailangan magbenta ng gitara, ng libro. Ang galing naman na sold out na agad yung Taray. Congratulations. Anong dream mo na next venue after New Front? Siguro, MOA Arena. Pero bakit mga arena? Oo Hindi nga. kasi yung first kong concert is kay Ed Sheeran. Si Ed Sheeran, nag-perform siya sa MOA Arena. Tapos first time ko yun maka-witness na gitara lang tsaka si Ed. Tapos sobrang, wala lang. For me, Taray, si Ed. yeah, we just talk every day. Hey Ed, what's up? Pero yun, congrats. Congrats, Janine. ang galing. So, Bongga. bumili na kayo ng tickets. Bago September maubos, 6, correct. Kasi sold out na ang... Lodge and balcony. So, available pa ang SVIP, VIP, And orchestra. and orchestra. Yeah. Ulit. Congrats, Janine. One last invite kasi hindi natin masyadong nasabi yung date. So, guys, may first ever concert ako sa New Frontier Theater on September 6. Kasama ko si Arthur Neri, Rob Daniel, The Juans, and Gian of Cup of Joe. The tickets are available sa Ticketnet. So, hopefully you guys could come. Yeah. Thank you. Congrats. Very Ba't kaya sweet kapag naman. first ever, sinasabi yung first ever, pero kapag second na, it's my second ever. Di na, no? Congrats, Janine. Congrats sa 8 years. And more to Congrats. come. Yes. Thanks, guys. Thanks
Thank you, guys. Congrats, Janine. Congrats, Janine.